Sa mga pananaw ng Kristiyano, ang tadhana ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng the curse of God, mga itinakda ng Diyos at ang papel ng tao sa kanyang plano. Kaya ang sagot sa tanong na ito ay depende sa kung paano natin nauunawaan ang sovereignty ng Diyos, ang kanyang ganap na kapangyarihan at free will ng tao, ang ating kakayahang pumili. Ayon sa Biblia, ang Diyos ay may walang hanggang plano na hindi nagbabago, na ang lahat ay nangyayari ayon sa layunin ng Diyos. Ibig sabihin, may mga bagay na itinakda niya mula pa sa simula, tulad ng kanyang plano ng kaligtasan, ang kanyang paghuhukom at ang katuparan ng kanyang kaharian. Halimbawa ng mga bagay na hindi magbabago ng tao ay ang pagbabalik ni Kristo, ang pangako ng Diyos na magaganap ang kanyang mga layunin at ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Kung ang tadhana ay tumutukoy sa itinakdang plano ng Diyos, ito ay hindi natin kayang baguhin. Kung ang tadhana ay tumutukoy sa walang hanggang plano ng Diyos, hindi natin ito kayang baguhin, ngunit kung ito ay tumutukoy sa mga bagay sa ating buhay na naapektuhan ng mga desisyon, maaari nating ipanalangin, pagsikapan at piliing sundin ng Diyos upang maging bahagi ng kanyang mabuting plano para sa atin, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong hindi nyo ikakasama kundi ikakabuti nyo upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Ang 2 Timothy chapter 1 verse 9 ay nagsasabing iniligtas tayo ng Diyos at tinawag para sa isang banal na layunin, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi ayon sa kanyang panukala at biyaya. Ang kaligtasan ito ay binigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Bago pa man magsimula ang panahon, pinakita ng talatang ito na ang ating kaligtasan ay bunga ng Diyos at hindi ng ating sariling sikap. Accepting that life is not about you means understanding that the world does not revolve around your desires, struggles, or achievements. It's about recognizing that life is bigger than personal ambitions, and that true fulfillment comes from serving others, building relationships, and contributing to something greater than yourself. When you shift your focus from self-centered thinking to a purpose-driven life, whether through faith, community, or personal growth, you find deeper meaning and joy. Instead of constantly seeking validation or control, you learn to embrace humility, gratitude, and the realization that making a difference in other lives is what truly matters. Believing that God is good, wise, and sovereign in all His decisions means trusting that everything He allows to happen has a purpose. Even when we don't understand it, His goodness assures us that He always seeks what is best for us. His wisdom means He knows what is ultimately right, and His sovereignty reminds us that He is in control of all things. This belief brings peace, knowing that God's plans are perfect and that we can rely on Him completely even in difficult times. Surrendering to His will allows us to live with faith, hope, and confidence in His divine plan. Committing your life to glorify God in all situations and at all times means making Him the center of everything you do. It is choosing to honor Him through your thoughts, words, and actions, whether in success or hardship. This commitment requires faith, obedience, and a heart that seeks to reflect His love and truth in every aspect of life. By living off His glory rather than personal gain, you find true purpose and fulfillment, trusting that every moment is an opportunity to worship
and serve you.